Nag-iisang anak si Mira na mag-asawang Linda at Roy. Tricycle driver ang matandang lalaki, samantalang labandera naman ang matandang babae. Sa kabila ng kahirapan, nakapagtapos ng 2 taong kurso si Mira at kasalukuyan itong nagtatrabaho sa isang maliit na grocery store. Nay, alis na po ako. Gagabihin rin po ako sa pag-uwi mamaya dahil may racket pa po akong pupuntahan. Paalam ni Mira sa kanyang ina. Teka anak, ang baon mo nasa mesa. Anong racket na naman ba yan? Baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Hindi mo na kailangan pang rumakit dahil may trabaho ka naman na. Pag-aalala ng kanyang ina. Nay, hindi porket supervisor ako sa maliit na tindahan ay titigil na ako sa paghahanap ng iba pang racket. Malakas pa ho ako, kaya okay lang. Teka, nasan bang itay? Kailangan ko magpahatid para kahit papano ay makatipid ako sa pamasahe. Ay nako anak, malamang andun na naman sa lansangan. Kilala mo naman ang tatay mo. Laging kausap kung sino-sinong taong grasa na napapadpad dito sa atin. Ganun po ba? Pupuntahan ko na lang po, Nay. Baka malita ko kapag magko-commute pa ako. O siya, pakisabi na rin sa kanya na dito na lang siya kumain mamaya dahil magluluto ako ng ulam na paborito niya. Napangiti si Mira sa narinig. Alam niyang masyadong mapagmahal ang kanyang ina sa kanyang ama. Kaya ganun na lamang ito kung maghabilin. Opo, inay. Kayo naman po, pwede naman kumain si tatay sa labas kung nanaisin niya. Oy, wag ka Mira, ang luto ko ang hinahanap-hanap ng tatay mo. Natawa na lamang si Mira ngunit lihim na nagdarasal na sana ay makatagpo rin siya ng lalaking kasing gwapo at kasing bait ng kanyang ama. Hindi rin may pagkakailan ng dalaga na mahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Naglakad si Mira papunta sa lansangan para hanapin ang ama. Kalaunan ay natanaw niya si Mang Roy sa di kalayuan na may kausap na lalaki. Napapailing si Mira dahil taong grasa nga ang kaharap ng kanyang ama. Kaagad siyang lumapit kay Mang Roy at kinalabit ito sa likod. Napalingon naman ang matanda at ngumiti ito na makita siya. Tay, magpapahatid po sana ako sa trabaho ko. Nga po pala tay, gagabihin po ako sa pag-uwi mamaya dahil may racket akong pupuntahan. Teka anak, sana naman bang lakad mo? Anong racket ang sinasabi mo? Napairap naman si Mira dahil umaandar na naman ang pagka-strikto ng ama. Sa bahay po ng kaibigan ko tay, racket lang ako, maglilinis lang ako sa bahay nga tapos sasahuran niya ako. Konting kita rin ito tay kahit papaano pandagdag sa pambayad ng kuryente at tubig. Ay nako anak, huwag mo yung problemahin at ako maghahanap ng pambayad dyan. Ako ang haligi ng tahanan kaya akong bahala. Sasagot pa sana si Mira nang mapansin ang taong grasa na nakatitig sa kanya. Kaya naman napaiwas ng tingin ang dalaga na magtagpo ang kanilang mata. Hindi sa natatakot siya, kundi dahil sa kakaibang titig nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanindig rin ang kanyang balahibo. Tay, pinapasabi po pala ni inay na doon ka kumain sa bahay dahil magluluto siya ng paborito mo. Oo naman anak, wala na masasarap pa sa luto ng nanay mo no. Oo nga pala, si Henry Iha, kaibigan ko. Bagong salta siya rito at kaagad ko nakagaanan ng loob. Sa katunayan ay binigyan ko siya ng pagkain para naman may makain siya. Ngumiti ang lalaki kay Mira at tipid namang tumango ang dalaga. Tay, maihatid niyo po ba ako? Ay nako anak, pasensya na hindi na siguro dahil may pasahero kong hinihintay. Ganun po ba tay? Sige po aalis na ako kung ganun, baka malit na po ako. Tumalikod na si Mira nang biglang magsalita ang taong grasa. Mag-iingat ka Miss Mira. Napatigil ang dalaga at lumingon kay Henry. Salamat. Miss Mira, gusto mo ako nalang maghahatid sa'yo? Tumayo ang binata at akmang lalapit kay Mira. Ngunit napaatras naman ng kaunti ang dalaga kaya napatigil sa paglapit si Henry. Hindi na, samahan mo na lang si tatay. Kilala naman ako ng mga tricycle driver rito. Pagtanggi nga sa binata. Pero Miss Mira, mas mainam pa rin kung may kasama ka. Pasensya na kung medyo madumi ang damit ko. Ilang araw na kasi akong hindi nakapagbihis. Okay lang talaga Henry, salamat sa offer mo. Tay, alis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Henry, hayaan mo ng anak ko. Kilala ko naman lahat ng tricycle driver dito kaya huwag ka na mag-alala. Lumingon naman ang binata sa matandang lalaki kaya mabilis na pumara ng tricycle si Mira. Type mo bang anak ko? Kakaibang tingin mo sa kanya. Naku, NBSB yan iho.
Natatawang wika ni Mang Roy na narinig pa ni Mira. Napailing na lamang si Mira dahil may pagka-millennial talaga ako magsalita ang kanyang ama. Pagdating niya sa trabaho ay hindi mawala sa isip ni Mira ang taong grasa na si Henry. Tila nangungusap ang mga mata nito noong magtagpo ang kanilang mga paningin. Napailing ng ilang beses si Mira at tinuon na lang sa trabaho ang kanyang isip. Mabilis lumipas ang oras nang biglang tumawag ang kanyang ina. "O Nay, napatawag kayo." "Anak, kumain ka na ba? 12:00 na . Pagpapaalala ni Aling Linda. "Kakain pa lang po, Nay. Yan lang ba ang rason kung bakit kayo tumawag? Ramdam ko kasing may sasabihin kayo sa akin." Malumanay na wika ni Mira dahil kilala niya ang kanyang ina. "Kasi anak, kanina nung umalis ka, biglang sumakit ang tagiliran ko. Baka may naipit lang na ugat siguro." "Sa gilid po, Nay? Kaya niyo po bang sakit?" "Ay nako, nawala rin kaagad anak nang uminom ako ng gamot. Tumawag lang talaga ako para tanungin ka kung kumain ka na." "Ganun ba, Nay? Kakain pa lang po ako. Wag na muna kayo maglabada ngayon at baka bumalik pa ang sakit sa tagiliran ninyo." "Sige anak, mag-ingat ka dyan." "Sige po, pero ang tatay nakauwi na po ba?" tanong ng dalaga. "Oo anak, narito kasama ang gwapong lalaking nakilala niya sa lansangan. Naku talaga itong tatay mo. Pero hayaan na natin dahil mapagmahal talaga sa kapwa ang ama mo. Alam mo ba anak na binata pa pala ang lalaking pulubi na kaibigan ng tatay mo?" Napangiti naman si Mira sa sinabi ng ina. "Ang kasama ba ni tatay ay isang matangkad na lalaki, Nay?" "Ay oo anak. Alam mo ba kung hindi lang madumi ang damit ng batang ito ay iisipin kung hindi siya taong grasa. Pero ang sabi ng tatay mo ay bagong salta raw ito sa lugar natin at hindi alam kung saan galing. Ayaw naman daw sabihin ng batang ito kung tagasan siya." Napalunok si Mira dahil alam niyang si Henry ang tinutukoy ng kanyang ina. Nararamdaman niya naman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sige po Nay, ibababa ko na po ang tawag at kakain pa ako. Magpahinga na muna kayo dyan." "O siya, ingat ka din dyan anak." Huminga ng malalim si Mira at kinapa ang kanyang puso. Napailing siyang muli dahil sa nararamdaman. Matapos kumain ay bumalik muli sa trabaho ang dalaga. Saktong 5:00 na at dumiretso na siya sa bahay ng kanyang kaibigan upang maglinis ng bahay nito. Hindi nakaramdam ng pagod si Mira, lalo pa at kailangan niyang kumayod para sa dalawang may edad na magulang. Plano ng dalaga na patigilin na sa pamamasada si Mang Roy, pati na ang kanyang nanay sa paglalabada. Minsan ay sumasagi din sa kanyang isipan na sana ay may iba siyang kapatid para may kasama siya na umaalalay sa kanyang mga magulang. Saktong 10:00 ng gabi nang natapos si Mira sa kanyang racket. Pagkatapos noon ay dumiretso na ito na umuwi sa kanilang bahay. Nagulat pa siya nang maabutan si Henry na nasa labas ng kanilang bahay kasama ang kanyang ama. "Tay, bakit narito pa kayo sa labas? Alam niyo naman na maginaw ho rito." Tanong ni Mira at lihim na pinasadahan ng tingin ang taong grasa ni si Henry. Medyo malinis na ang suot nito, ngunit may kalumaan. "Inintay ka talaga namin anak. Ito kasing si Henry nais kang makita bago umalis." Kaagad na mula ang pisngi ni Mira sa narinig. Malaking pasasalamat niya na lang na medyo madilim ang kanilang lugar dahil hindi nila makikita ang pamumula ng kanyang muka. "Hindi nyo na dapat pa ako hintayin. Makakauwi naman po ako na matiwasay tay . "Nais lang naman namin masiguro Mira na okay ka. Alis na po ako Mang Roy dahil narito ng anak ninyo." Sabat naman ni Henry na ikinatango ng matanda. Tumalikod na si Henry at napatitig na lamang si Mira sa likod nito. "Pasok na tayo anak, baka malamigan ka rito sa labas." Opo tay, tara na po." Sabay na pumasok sa loob ng bahay ang mag-ama at lumingon pa muli sa huling pagkakataon si Mira sa labas ng bahay. Ngunit nakaramdam siya ng pagkadismaya nang hindi na makita ang binatang si Henry. Ang hindi alam na mag-ama ay may isang itim na van ang nag-aabang sa labas ng kalye at doon pumasok ang binata. Kinabukasan ay maaga muling nagising si Mira at nagulat pa siya na makita si Henry na nasa labas ng kanilang bahay. Kausap nito ang kanyang ina at ama. "Gising ka na pala anak. Bumalik si Henry upang isaoli itong damit na pinasuot ng tatay mo kahapon." Wika ng ginang. "Po, pinasuot niyo sa kanya ang damit ninyo? Bakit naman yung lumang-luma na tay? Pwede namang yung medyo bago."
Nahihiyang wika ni Mira nang maalala kung gaano kaluma ang suot ni Henry kagabi. Okay lang Mira, mabuting at pinasuot sa akin ng tatay mo ang damit niya. Ayoko kasing maligo at giniginaw ako. Ani Henry sa kanya. Hayaan mo anak at pupunta kami sa Ukayan mamaya. Bibili kami ng damit. Sayang naman ang kagapuhan ng batang ito. Hindi ba iho? Magiliw na sabat ng ina ni Mira. Tumawa naman ang dalawang lalaki kaya napangiti si Mira. Salamat po, tambait ninyo sa akin. Hayaan niyo po at ibabalik ko po ang lahat ng kabaitan ninyo sa akin sa tamang panahon. Sagot ni Henry na ikinangiti ng mag-asawa. O siya at maghahanda na ako dahil may trabaho pa ako. Paalam naman ni Mira sa kanila. Pwede kitang ihatid sa trabaho mo Mira, kung papayagan mo lang ako. Mabilis na wika ni Henry at umiling naman ang dalaga. Hindi na Henry, wala ka bang ibang gagawin at mukhang hindi importante sa iyong oras? 3 buwan na ako nakatira sa lansangan at ang magulang mo lang ang naging mabait sa akin. Lubos-lubosin ko na hanggang sa makaalis ako rito. Paliwanag ni Henry kay Mira. So, hindi ka pala taga rito talaga? Bakit? Anong ginagawa mo rito? Taga saan ka? Sunod-sunod na ang naging tanong ng dalaga kaya pumagitna na ang ina at ama niya. Huwag mo nang tanungin iha, ang importante ay mabuti siyang tao. Ramdam namin yun. O siya, pumasok ka na sa loob na sa gayon ay makapaggayak ka na. Wika ng kanyang ina. Oo nga iha, pumasok ka na sa loob at nagkakatuwaan pa kaming nag-uusap-usap rito. Sabat naman ng kanyang ama. Tumango na lamang si Mira at hindi na tumingin sa binata. Sinusundan naman siya ng tingin ni Henry at ramdam na ramdam niya ang titig nito. Naitanong ko na ito sa iyo kahapon iho, pero may gusto ka ba sa anak namin? Alam mong nag-iisa namin siyang anak. Seryoso ngunit malumanay na tanong ng matandang lalaki. Ngumiti ng tipid si Henry at dahan-dahang tumango. Pasensya na po kayo pero nalove at first sight ata ako sa anak ninyo. Maganda ho kasi at mabait rin katulad ninyo. Nahihiyang pag-amin ng binata. Nako, mabait talaga ang batang yun, pero may pagkamaldita rin iho. Pero talaga bang nagustuhan mo siya kaagad? Tanong naman sa kanya ni Aling Linda. Opo kakaiba kasi yung aura niya at ang lakas ng tibok ng puso ko na makita ko siya kahapon. Ilang buwan na ako rito sa inyong lugar pero sa kanya lang tumibok ang puso ko. Naku Roy, parang tayo lang nung kabataan natin tumibok ang puso mo dahil sa kagandahan ko. Kinikilig na wika ng ginang na ikinatawa naman ng asawa. Oo naman Linda, ikaw lang ang pinakamagandang babae na nakikita ko noon. Pera na lang ngayon mahal at marami na akong nakakasalamuhan na magaganda. Isa pa sweet lover ata tong asawa mo. Biro ng matandang lalaki. Natatawa na lamang si Henry dahil sa kakulitan ng mag-asawa. Maya-maya pa ay lumabas na si Mira at sabay-sabay na tumayo ang tatlo. O anak, pahatid ka na kay Henry sa trabaho mo. Masakit ang likod ko kaya hindi mo na ako papasada ngayon. Po? Nako, magko-commute na lang po ko tayo at nakakahiya kay Henry. Gulat na wika ni Mira. Anak, sige na at wala namang gagawin si Henry. Mabait naman yan kaya tiwala kami sa kanya na may ahatid ka niya na matiwasay sa trabaho mo. Sabat naman ng kanyang ina. Mag-iingat ako sa pagdadrive, Mira. Pumayag ka lang. Promise, hindi ako magsasalita habang nasa biyahe tayo para hindi ka mailang. Pamimilit naman ni Henry sa kanya. Hindi naman sa maiilang ako pero... Pumayag ka na anak. Nagmamagandang loob na nga yung tao Pangungulit muli ng ama ni Mira. Huminga na lamang ng malalim si Mira at dahan-dahang tumango. Sige na nga. Siguraduhin mo lang na makakarating tayong matiwasay sa trabaho ko, ha? Napangiti naman na malawak si Henry at tumango. O siya, sakay na. Henry, ikaw nang bahala sa anak namin. Sumaludo pa ang binata na ikinatawa na mag-asawa. Lihim namang napangiti si Mira dahil kitang-kita niya kung gaano kasaya ang kanyang magulang sa binata. Kinindatan pa ni Mang Roy si Henry bilang pahiwatig na suportado siya nito. Nagsimulang mag-drive si Henry habang nasa loob naman ng tricycle si Mira. Tahimik lamang sila habang nasa daan nang biglang bumagal ang pagpapatakbo ni Henry ng tricycle. Henry, para ang bagal naman ata ng takbo natin. Baka malita ko sa trabaho. Mabagal ba? Pasensya na't natatakot pa kasi ako. Ang totoo niyan kasi ay ngayon pa lang ako nakapagmaneho ng ganito. Ano? Sana sinabi mo para sumakay na lang sana ako sa ibang tricycle. Natawa ang binata at unti-unti nang binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Relax ka lang Mira, nagbibiro lang ako. Marunong naman ako mag-drive, binibiro lang kita.
Nakahinga naman kaagad na maluwag ang dalaga at umupo ng matuwid. Wala ka bang balak magtrabaho, Henry? Sa nakikita ko kahit anong applyan mo ay matatanggap ka. Talaga? Tulad ng anong trabaho? Kaso wala akong pinag-aralan eh. Ano ka ba, Henry? Ang daming taga dito sa amin na walang natapos pero may trabaho naman. Saan ka pala kumakain at natutulog? Tanong ni Mira sa kanya. Sa lansangan lang kasama ng iba pang pulubi. Ang bait nga ng ama mo dahil kinausap niya ibang taong grasa doon na maging mabait sa akin. Ayun, kampante naman ako matulog sa malamig na lugar na yun. Sagot naman ng binata. Talaga? Hindi ba nag-offer si tatay sa'yo na sa bahay ka tumira? Mukhang natutuwa magulang ko sa'yo eh. Sinabi na nila yan sa akin, Mira, pero hindi ako pumayag. Saka na siguro kapag naging asawa ko na nag-iisa nilang anak. Nangingiting-iting sagot ni Henry. Nako, wag ka magbiro ng ganyan, Henry, at hindi ako handa. Alam kong gwapo ka, may itsura, matangkad, pero kailangan maghanap ka muna ng trabaho. Talaga, Mira? Ibig mo sabihin may pag-asa ako sa'yo kung may trabaho ako? Depende. Natawa na lamang ang binata at hindi mawala ang ngiti sa labi nito. Maya-maya pa ay narating na nila ang lugar kung saan nagtatrabaho si Mira. Pagbaba ng dalaga sa tricycle ay bumabari ng binata. Susunduin kita rito mamaya. Pwede ba? Nag-isip pa saglit si Mira ngunit umiling siya. Wag na muna at may ibang lakad ako. Sa bahay ka na lang muli kumain ng hapunan bilang pasasalamat ko sa kabutihang ginawa mo. Saan ba ang lakad mo? Baka pwedeng sumama. Teka nga, Henry. Ikaw ngay magsabi sa akin ng totoo. Gusto mo ba ako? Kasi napapansin ko simula kahapon ay kakaiba ng pinapahiwatig mo. Hindi lang ba biro yung mga pinagsasasabi mo sa akin? Namewang na wika ni Mira sa harap ni Henry. Napaiwas naman ang tingin ng binata ngunit agad ring umiti. Kapag ba sinabi ko sa'yo na oo ay maniniwala ka? Na ang taong grasang ito ay na-inlove sa isang tulad mo. Maganda, matalino at mapagmahal sa magulang. Hindi ko alam, Henry. Bumalik ka na sa bahay at papasok na ako sa loob. Huwag mo na akong sunduin rito mamaya. Pumasok na si Mira at hindi hinintay ang sagot ni Henry. Nakaramdam ng lungkot ang binata, ngunit agad ring napangiti nang lumingon si Mira at kumaway sa kanya. Biglang nawala ang lungkot na nararamdaman ng gwapong si Henry at bumalik sa dati ang sigla ng kanyang katawan. Pakanta-kanta pa ang binata habang pinaandar ang tricycle at umalis na rin agad-agad. Napailing na lamang si Mira habang lihim na nakatingin kay Henry. Possible kayang ma-inlove ako sa taong grasa na yun? Ano na lang magiging future ko, ng mga anak ko? Hay nako Mira, huwag ka muna mag-isip ng kahit ano dahil malabo yun. Magpapayaman na muna tayo bago ang lahat. Saad niya sa kanyang sarili at nagsimula na magtrabaho. Sa kabilang banda naman ay hindi na muna inuwi ni Henry ang tricycle ni Mang Roy. Dumiretso siya sa isang itim na van at kaagad kinuha ang maraming grocery na nasa likod lamang ng sasakyan. Maya-maya ay dumiretso na ito sa bahay ng mag-asawa. Gulat na gulat pa ang nanay at tatay ni Mira na makita nilang punong-puno ang kanilang tricycle ng grocery items. Saan galing yan, iho? Bakit ang dami mong dala? Bulalas ng ginang. Tulungan niyo po akong ipasok ito sa loob. May nagbigay lang po sa akin ito. Naawa siguro sa akin. Iba na talaga kapag gwapo. Pabirong sagot ni Henry. Naku, ikaw na bata ka. Magsabi ka sa amin ng totoo. Saan ito galing? Pamimilit ni Aling Linda. Kalma lang ho, galing sa malinis itong dala ko. Hindi po ako nagnakaw. Ay naku, pasensya ka na. Natatakot lamang kami at baka may mangyari sa iyong masama. Pero para sa amin ba ito? Bakit hindi mo ito dalhin sa lansangan upang may makain ka? Hindi na po at may pagkain naman ako ron. Sa inyo po talaga yan bilang pasasalamat. Ang bait niyo po kasi sa akin. Nararapat lang na suklian ko kayo. Napaiyak naman sa tuwa ang mag-asawa dahil sa tansya nila ay 1 buwan sa kanila ang grocery na dala ni Henry. Matapos maipasok ang grocery ay nagpaalam na ang binata upang bumalik sa lansangan. Nais pa sanang bigyan ng pagkain ng ginang si Henry, ngunit nawala na ito na parang bula sa labas ng kanilang bahay. Hapon na nang bumalik si Henry at tumulong pa ito sa pagluluto, kasama ang mag-asawa. 7:00 na ng gabi nang marinig nilang nasa labas na ng bahay si Mira. Narito ka na pala anak! Nasa loob si Henry at sasaluhan niya tayo ngayong gabi. Salubong sa kanya ng kanyang ina. Opo, Nay. Sinabi ko po sa kanya kanina na dito siya kakain bilang pasasalamat sa kabutihan niya sa atin. Ay naku anak, tama ka dyan. Alam mo bang,
Hindi na natapos ng ginang ang sasabihin dahil tinawag na sila ni Henry sa loob. Napangiti si Mira na makita ang lahat ng hinanda ng kanyang magulang. "Tikman mo ito, anak. Si Henry ang nagluto niyan." Magiliw na wika ni Mang Roy at itinuro ang minudo na manok. Gulat naman si Mira sa sinabi ng ama. "Talaga? Marunong kang magluto, Henry? Paborito ko to ah." "Oo naman, Mira. Hindi naman porket nasa lansangan ako hindi na ako marunong magluto. Tikman mo nga kung papasan na bang maging asawa mo." Ngingiti-ngiting sagot ni Henry sa dalaga. Napuno ng tawanan ang buong bahay nang hindi makasagot si Mira. Nagsimula silang kumain nang si Henry na mismo ang nag-ayang kumain na. Matapos kumain ay nagpaalam na ang binata na babalik na siya sa lansangan upang makapagpahinga. "Ihahatid ka na ng tatay." Wika ni Mira kay Henry nang paalis na ito. "Wag na at ilang minutong lakaran lang naman ang lansangan. Magpahinga ka na at maaga akong susundo sa'yo rito bukas." "Nako, hindi na kailangan, Henry. Kaya ko ang sarili ko. Isa pa, sanay naman ako mag-isang pumapasok sa trabaho." "Kahit na, Mira, sanayin mo ng sarili mo na makita ko araw-araw. Dahil seryoso ako maging asawa ka." Napalunok si Mira at nag-iwas ng tingin. "Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa, Henry. Pero bilang kaibigan mo ay welcome ka rito sa bahay namin." "Okay lang yun, Mira. Alam mo bang nagsisimula sa pagkakaibigan ng lahat? Naniniwala ako na darating din ang panahon na ang pagiging magkaibigan natin ay mauuwi sa pag-iibigan." Natatawa na lamang si Mira dahil sa mga banat ng binata. Maya-maya pa ay umalis na ng tuluyan si Henry at pumasok na rin sa loob si Mira. Sa gabing iyon ay hindi mawala-wala ang ngiti ng dalaga dahil naaalala na naman niya ang banat ng gwapong si Henry. "Naku naman, mukhang unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa lalaking yun. Pero saka na yung pag-ibig na yan kapag naiahon ko na sa hirap ang magulang ko." Wika ni Mira sa kanyang sarili. Pati sa kanyang pagpikit ay ang gusgusin ngunit gwapong mukha ni Henry ang nakikita niya. Mabilis lumipas ang araw. Nagkagaanan na ng loob sina Mira at Henry. Todo suporta naman ang mga magulang ni Mira sa binata. Kahit pa alam nilang wala pa sa utak ng kanilang anak ang tungkol sa pagkakaroon ng nobyo. Hatid sundo ni Henry si Mira na lalong ikinatuwa na mag-asawa. Hanggang sa dumating ang isang pangyayari na magpapabago ng buhay ni Henry. Nagising na sumisigaw si Aling Linda dahil sa sakit ng tiyan. "Anong nangyari, Nay? Bakit kayo sumisigaw?" Tanong ni Mira na mababakas sa mukha ang pag-aalala sa ina. "Dalhin niyo na ako sa ospital, anak. Hindi ko na kaya sakit na nararamdaman ko." Hiyaw muli ng ginang. Hindi alam ni Mira ang gagawin kaya hinanap niya ang kanyang ama. Nakita niya si Mang Roy sa may lansangan habang kausap ang isang pasahero. "Tay, si nanay ho! Dalhin na natin sa ospital!" "Bakit? Ano nangyari sa nanay mo?" Gulat na tanong ng kanyang ama. Hindi pa man nakakasagot si Mira ay dumating si Henry bit-bit ang ilang supot na may laman na damit. "May nangyari ba? Bakit parang takot na takot ka, Mira? May problema ba?" "Si nanay kasi, namimilipit na sa sakit ng kanyang tiyan. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya tumakbo ko rito." "Tara na sa bahay, mamaya na tayo mag-usap-usap." Pag-aya sa kanila ni Mang Roy kay sumakay na sa tricycle ang dalawa. Pagdating sa bahay ay napaiyak na lamang si Mira dahil sa awang nararamdaman para sa ina. Umiiyak na kasi ang ginang na tila ba nahihirapan sa iniindang sakit. Hindi na nagdalawang isip si Henry at tinulungan na ang matandang babae. Kinarga niya ito na parang bagong kasal at sinakay sa tricycle. Nagsiksikan silang tatlo sa loob ng tricycle at dumiretso na sa ospital. Pabalik-balik lamang ng lakad si Mira, kasama ang kanyang ama pati na si Henry sa harap ng emergency room. Hindi sila pinapapasok ng nurse kaya naiwan sila sa labas. "Mira, maupo ka muna. Kailangan nating magpakatatag para sa nanay mo." Malungkot na wika ng kanyang ama at agad umupo si Mira sa tabi nito. Lumapit naman si Henry at hinagod ang likod ni Mira. "Huwag ka mag-alala. Kilala natin ang nanay mo. Hindi to basta-bastang sumusuko. Sigurado ako makakauwi tayong kasama siya." "Salamat, Henry. Pero hindi ko pa rin alam kung anong nangyayari sa kanya. Bakit ito nangyayari sa pamilya ko? Mababait naman kami, ha?" Ani Mira habang umiiyak. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor at malungkot ang mukha nito. "Sino ang pamilya ng pasyente?" Tanong ng doktor. "Kami po, Dok." Mabilis na sagot ni Mira at agad silang lumapit dito.
Delikado ang sitwasyon ng nanay mo, iha. Kailangan niya na madali ang tulong para maisalba siya. Diretsahang ani ng doktor. Bakit po? Ano bang sakit ng nanay? Nauutal naman na tanong ni Mira dahil sa kaba. May sakit siya sa bato, iha, at kailangan natin makakita ng isang kidney donor upang maisalba siya. Hindi na gumagana ang kidney ng nanay mo kahit pa nakuha na namin ang malalaking bato sa loob. Napaupo si Mira dahil biglang nawala ng lakas ang kanyang dalawang binti. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha dahil sa masamang kalagayan ng kanyang ina. Marami pang sinabi ang doktor ngunit bigla siyang nabingi dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Mabilis na tumabi sa kanya si Henry na malungkot rin ang mga mata. Kailangan mo maging matatag, Mira. Henry, ang nanay ko. Patuloy lamang sa pag-iyak si Mira nang mapansin lang naglakad palayo ang kanyang ama. Tay, saan po kayo pupunta? Tawag ni Mira rito. Maghahanap ako ng kidney donor, anak. Kung maaari ay itong kidney ko ang bibigay ko sa nanay mo. Mailigtas lang siya. Sasama ako, tay. Pero paano si inay? Hindi pa siya nagigising. Hindi nagpapigil si Mang Roy kaya si Henry na ang kumausap kay Mira. Sasamahan ko na lang siya sa labas ng ospital, okay? Pumasok ka muna sa loob. Akong bahala sa kanya. Tumango na lamang si Mira at sa unang pagkakataon ay niyakap niya ang binata. Salamat, Henry. Salamat at hindi mo kami iniwan lalo na sa ganitong sitwasyon. Tumango si Henry at nalapitan na ang ama ni Mira. Bumalik naman sa loob ang dalaga at hinintay ang pagising ng kanyang ina. Sa labas naman ng ospital ay ang matandang si Roy na umiiyak. Ayaw niyang ipakita sakay sa isang anak ang kanyang mga luha. Kaya siya lumabas. Tinapik naman ni Henry ang likod ng matanda. Bakit ito nangyayari sa amin? Bakit kami pinapahirapan ng Panginoon? Tanong ni Mang Roy habang panay ang iyak. Hindi ko po masasagot ang katanungan niyong yan pero isa lang ang alam ko. Hindi magbibigay ng pagsubok ang Panginoon ang hindi natin kaya. Tumango ang matanda hanggang sa kumalma ito. Maya-maya pa ay aalis na sana ito nang hawakan ni Henry ang balikat nito. Nagtaka naman ang matanda kaya tinignan siya nito sa mata. May sasabihin ka ba, iho? Babalik ka na ba sa lansangan? Nakakasagabal na ba kami sa'yo? Hindi po. May naisip lang ho akong plano pero hindi ko alam kung papayag ba kayo. Isa lang ang iniisip ko pero baka magalit kayo sa oras na malaman ninyo ang plano ko. Kaligtasan ng asawa kong uunahin ko rito. Kaya sabihin mo na, Henry. Huminga na malalim ang binata bago ito nagsalita. Handa ko pong ibigay ang isa kong kidney para kay Aling Linda. Pero ang kapalit ay si Mira. Pikit matang sabi niya kay Mang Roy habang nakayuko. Ngunit walang narinig na sagot ang binata mula sa matanda. Kaya naman dahan-dahan niyang tiningala ang ulo. Doon niya nakita ang galit na mukha ni Mang Roy. Seryoso ka ba, Henry? Anong tingin mo sa akin? Ibibenta kong sarili kong anak para dyan sa kidney mo? Ganyan ka ba kadesperado? Umalis ka sa harapan ko! Sigaw ng matanda sa kanya. Mang Roy, teka lang po. Sorry po kung hindi nyo nagustuhan ang sinabi ko. Pagbawi naman niya dito. Hindi, nagkamali ata akong kaibiganin ka, Henry. Gusto kita para sa anak ko kahit hindi ka namin kilala. Pero sabihin mo sa akin na ibibigay mong kidney mo kapalit ang nag-iisa naming anak. Layas! Lumayas ka! Nanunubig na ang mga mata ni Henry dahil sa narinig. Hindi niya alam kung mababawi pa ba ang kanyang nabitawang salita sa galit na matanda. Kaagad lumuhod si Henry at hinawakan ang lumang karsones ng matanda. Mang Roy, sorry po talaga. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Kayo lang po ang kilala ko rito. Hindi ko alam kung makakaya ko bang manirahan sa lansangan na wala ang tulong ninyo. Sorry po. Kumalma naman ang matanda at nakadama ng awa sa binata. Mahal na mahal ko lang po talaga anak ninyo. At ang pagpapakasal kaagad ang naisip kong plano. Pasensya na po ulit. Hindi mo pwedeng persahin ang kasal, iho. Isang sagradong usapin ng kasal. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagmamahal. Ano na lang ang iisipin ng anak kong si Mira? Naiintindihan ko po kayo, Mang Roy. Tumayo ka na dyan at pinagtitinginan na tayo. Alam kong hindi ka mahirap na mahalin, iho. Pero hayaan mo muna ako mag-isip. Pakiusap ng ama ni Mira sa binatang nakaluhod. Binabawi ko na pong sinabi ko, pero itutuloy ko pa rin ang pagbibigay kay Aling Linda ng isa kong kidney. Mahal ko po kayong tatlo at ayaw ko na makita kayong nalulungkot at nahihirapan. Huminga na malalim ang matanda at ramdam niya ang pamimigat ng kanyang dibdib.
Kumalma muna sila pareho at agad silang pumasok sa loob ng ospital. Sakto naman at nakita nila ang doktor galing sa emergency room at dinala na raw nila sa ICU ang ginang. Kailangang makahanap na kayo ng kidney donor upang maisalba ang buhay ng misis ninyo, sir. Ako na mismo ang nagsasabi. Mahina na po ang pasyente. Paano po kung kidney ko na lang, Dok, ang ibigay ko kay nanay? Wika ni Mira dito. Pwede tayo magsagawa ngayon ng test upang malaman natin kung compatible kang maging donor ng nanay mo, iha. Pero kailangan may iba pa kayong makita para sigurado. Ilang sandali lang ay pinapasok na siya sa loob upang isagawa ang test. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas ay lumabas na luhaan ng dalaga dahil hindi sila match ng kidney ng kanyang ina. Sorry po, tay, pero hindi ako pwede. Kailangan maghanap tayo ng ibang kidney donor para maisagawa ang transplant. Anong gagawin natin, tay? Hindi nakapagsalita ang matanda at basta na lamang tumulo ang luha. Huminga na malalim si Henry at tumayo sa harapan ng mag-ama. Subukan natin itong kidney ko, baka pwede. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi kami match ni Aling Linda ay hahanap ako ng paraan. Gulat na gulat si Mira at hindi rin makapaniwala ang matanda. Iho, nag-usap na tayo sa labas kanina. Hindi ako papayag sa pinaplano mo. Hindi ko kayang hiningi mong kapalit. Anong kapalit, tay? At anong pinagsasasabi mo, Henry, na susubukan mo kung match kayo ng kidney ni inay? Tanong ni Mira kaya naman napayuko na lamang si Mang Roy. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi po ako hihingi ng kapalit. Kalimutan niyo na po ang sinabi ko kanina. Ani Henry. Bakit? Ano bang kapalit yan, Henry? Naiintindihan kita dahil sa panahon ngayon wala nang libre. Usisa ng dalaga na kanina pa naguguluhan sa sinasabi ng dalawang kausap. Ayoko malaman mo, Mira, at baka ano pang isipin mo. Bukal sa puso at isip ko ang gagawin ko. Diyan na muna kahit babalik rin ako kagad. Wika ng binata sabay pasok na sa loob, habang si Mira naman ay naiwang tulala. Tay, anong pinagsasasabi ni Henry? Tay, sabihin niyo sa akin at makakaya nating ibigay. Pera ba? Mahahanapan natin yan. Bahay? Masisilungan? Sunod-sunod na tanong niya. Ikaw anak. Po? Ikaw ang nais niyang maging kapalit. Alam naman nating bukal ang puso ng batang yun, pero hindi ako pumayag sa nais niya. Nais niyang maging asawa ka kapalit ng kanyang kidney. Nahirapang lumunok si Mira na para bang may malaking bara sa kanyang lalamunan. Hindi sa ayaw kong makasal sa kanya pero tay, marami pa akong pangarap sa buhay. Wala pa sa isip kong pag-aasawa. Alam ko, iha. Alam ko, kaya nga nagalit ako sa kanya kanina. Pero sinabi niya namang hindi na niya itutuloy ang nais. Pero ayun, pumasok pa rin sa loob para maging kidney donor ng nanay mo. Hindi na nakapagsalita muli si Mira dahil gulat na gulat pa rin siya sa narinig. Alam niyang may gusto sa kanya ang taong grasa na si Henry. Pero hindi niya sukat akalain na gusto siya nitong pakasalan kapalit ng pagtulong niya. Ilang oras pa ang lumipas at lumabas na ang binata na may ngiti sa labi. Match kami ni Aling Linda. Pwede na nilang isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Masayang balita ito sa mag-ama. Hindi natin itutuloy ang transplant dahil hindi ko kayang ibigay sarili ko sa iyo, Henry. Alam ko mabait ka at gusto mo ko pero hindi ako handa. Natigilan naman si Henry at parang nakaramdam ng sakit sa dibdib. Okay lang naman, Mira. Napag-usapan na namin ito ni Mang Roy. Binabawi ko na yun. At anong kapalit, Henry? Papayag ka bang walang makuhang kapalit? Oo naman, Mira. Kung sa tingin mo ay hindi ako papayag ay nagkakamali ka. Gusto kita kaya ko to ginagawa. Isa pa, napakabuti niyo sa akin kaya ko kayo tutulungan. Pumagit na ang matandang lalaki at seryosong tumingin sa dalawa. Unahin muna natin ang nanay mo, iha. Magpapakasal ka kay Henry kapalit ng kidney niya. Alam ko mahirap ito, pero gagawin mo ito para sa nanay mo. Dahil sa kagustuhang maisalba sa bingit ng kamatayan ni Mang Roy ang mahal na asawa, ay nagbago ang kanyang desisyon. Tay, anong pinagsasasabi mo? Gulat na gulat naman ang kanyang anak sa tinura niya. Hindi lubos maisip ni Mira na papayag ito na magpakasal siya kay Henry. Hindi na po kailangan, Mang Roy. Tama ho kayo kanina. Isang sagradong kasal at para lamang ito sa dalawang taong nagmamahalan. Ako lang nagmamahal rito, kaya hindi ako papayag na ikasal kay Mira.
Malungkot nang umiti si Henry kay Mira, kaya nag-iwas ng tingin ang dalaga. Hindi maaari, Henry. Wala kaming perang pambayad sa'yo. Kung maghahanap pa kami ng ibang donor ay matatagalan pa. Hindi ko binibenta sa iyong anak ko at hindi siya aalis ng bahay kapag kasal na kayo. Maninirahan pa rin siya sa amin ng nanay niya kasama ka para makabawi man lang kami sa lahat ng sakripisyo mo. Mira anak, hindi kita inuutosan rito. Kundi nakikiusap ako sa iyo na sana ay pakasalan mo si Henry bilang kapalit sa gagawin niya. Buhay ng nanay mo nakataya rito, iha. Natulala na lamang si Mira at dahan-dahang tumango. Kung ito na lang ang paraan, Tay, ay papayag na ho ako. Nagulat pa si Henry ngunit agad ring umiling. Hindi, Mira. Okay lang sa akin na hindi makasal sa'yo. Ayokong pilitin ka. Nakapagdesisyon na ako, Henry. Kidney mo kapalit ang sarili ko. Wala nang nagawa si Henry kundi ang yumuko. Labis siyang nagsisisi sa nasabi dahil ramdam niya ang panlalamig ni Mira sa kanya. Isasagawa natin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Wika ni Mang Roy na ikinailing ni Mira. Hindi po, Tay. Magpapakasal na ho kami ni Henry sa West habang inaayos at inihahanda ang transplant. Tayong 3 lang at wala nang ibang bisita. Wika naman ni Mira. Masyado atang mabilis, Mira. Okay lang naman sa akin na saka ng kasal kapag successful na ang operasyon ng nanay mo. Nauutal namang wika ni Henry. Lumabas ng ospital si Mira at naiwan namang tulala ang binata. Tinapik naman siya ng matandang lalaki na nagpabalik sa kanyang diwa at dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Mas lalo atang lumayo ang loob sa akin ni Mira, Mang Roy. Isang pagkakamali na hiningi ko sa inyo anak ninyo. Huwag kang mag-alala, iho. Babalik rin sa dati ang lahat. Salamat at match kayo na asawa ko. Pag nagkataon ay hindi namin alam kung saan kukuha ng donor. Tumango na lamang si Henry at huminga ng malalim. Sinundan niya ng tingin ang daan palabas ng ospital kung saan dumaan ang dalagang si Mira. Mabilis lumipas ang 2 araw at nagpakasal na nga sina Henry at Mira sa munisipyo. Wala silang ninang at ninong, tanging ang tatay lamang ni Mira ang naroon. Tipid lamang ang mga ngiti ni Mira upang hindi mahalata na napipilitan lamang siya. Ngunit lihim siyang nasiyahan na makita sa unang pagkakataon si Henry dahil sa suot nitong malinis na polo at may kalumaan na pantalon. Nangingibabaw ang kagwapuhan ng binata kahit sa simpleng kasuotan. Hindi rin nagtagal ay natapos na ang kasal. Hindi din nila sukat akalain na bibigyan sila ng pera ng kanilang mayor upang ipagdiwang ang katatapos lamang nilang kasal. Ngunit sa halip na kumain sila sa labas, para i-celebrate ang kasal nila ay mas pinili ni Henry na dumiretso na sila sa ospital dahil hindi na makapaghihintay ang kanilang ina at kailangan ng operahan nito. Sa mga oras namang iyon ay labis-labis na kaba ang nararamdaman ni Mira. Pabalik-balik sa paglalakad si Mira habang kagat-kagat pa nito ang kanyang hintuturo. Mira, iha, maupo ka muna. Pati ako'y kinakabahan sa'yo eh. Malakas ang asawa mo at ganun rin ang nanay mo. Wika ng kanyang ama kaya tumigil siya. Tila lumakas ang kabog ng kanyang puso nang marinig ang katagang asawa. Napapalunok siya tuwing maiisip niyang kasal na siya kay Henry. Pasensya na, Tay. Hindi ko po kasi mapigilang mag-alala. Paano kung hindi makayanan ng nanay ang operasyon? Paano kung may mangyaring hindi maganda kay Henry? Hindi natin siya kilala, Tay. Basta-basta na lamang siyang dumating sa buhay natin. Hindi rin madali ang ginawa niyang sakripisyo para sa pamilya natin. Naiintindihan ko, anak. Pero hindi ba dapat ay magpasalamat na lang tayo at nakilala natin siya? Siya ang naging susi upang malagpasan natin ang pagsubok na ito. Tama si Henry, Mira. Hindi magbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Hindi na lamang sumagot si Mira at taimtim na lamang na nagdasal na sana ay matapos na ang lahat ng dagok na kanilang kinakaharap. Lumipas ang mahabang oras na paghihintay. Sa wakas ay bumukas na ang pinto ng operating room. Naalimpungatan pa si Mira, ngunit agad ring tumayo na makita ang doktor ng kanyang ina at ang doktor ng kanyang asawa. Congratulations! Successful ang operations ng asawa at nanay mo, iha. Maya-maya lang ay dadalhin na namin sila sa recovery room. Magiging okay rin ang lahat. Masayang balita ng doktor sa kanila. Salamat po, Dok. Diyos ko, maraming salamat. Ang tanging nasabi na lamang ni Mira, ganun rin ang kanyang ama.
7:00 ng umaga nang maipasok sila sa ward na kwarto. Ganun na lamang ang ngiti sa mukha ni Mira nang makitang nagising na ang kanyang ina. "Nay!" Naiiyak na wika ng dalaga. "Namiss kita, anak. Hindi ka ba pumasok sa trabaho?" Naluluhang wika ng ginang. "Huwag na muna kayong masyadong gumalaw, Nay. Baka dumugo ang sugat ninyo." "Salamat, anak. Nga pala, alam mo bang nanaginip ako na ikinasal ka raw?" Hindi agad nakasagot si Mira at tipid siyang umiti. "Kasal na po ako, Nay. Kay Henry. Pinakasalan ko siya dahil binigay niya sa yung kidney niya." Napasinghap ang ginang at tumingin sa asawa nito. Tumango naman si Mang Roy bilang sagot sa asawa. "Okay lang. Mabait namang bata si Henry. Alam namin ng tatay mo na mahal ka niya. Hindi naman yun magpapakapagod na ihatid sundo ka kung hindi siya interesado sa iyo, anak." Tipid na umiti si Mira at hinalikan sa noo ang ginang. "Sa kabilang kwarto na muna ako, Nay. Tay, walang nagbabantay kay Henry doon." Paalam niya sa kanyang mga magulang. "O siya, nariyan naman ang tatay mo. Ikaw na ang bahala sa asawa mo, anak." Tumango na lamang si Mira at lumabas na sa kwarto. Pagpasok niya sa kabilang ward kung nasaan si Henry ay napangiti naman siya na makitang gising na ito. "Gising ka na pala. Gising na rin ang nanay sa kabila. Anong gusto mo? May masakit ba?" Sunod-sunod na tanong ni Mira sa asawa. Ngumiti naman si Henry at sinenyasan na umupo si Mira. "Okay lang ako. Alam kong nag-alala ka sa nanay mo kaya hindi ka masyadong nakapagpahinga. Kaya ikaw din dapat matulog ka muna." "Nag-alala rin ako sa iyo, Henry. Baka kasi isang araw may susugod rito na pamilya mo at magagalit sa amin dahil sa desisyong ginawa mo." Tumawa ng marahan si Henry at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Mira. "Hindi mangyayari yun. Ako may-ari ng kidney ko at isa pa. May isa pa naman akong kidney kaya mabubuhay pa naman ako. Basta't kasama ka, Mira." Natatawang biro pa ng binata sa kanya. "Thank you, Henry. Alam kong hindi sapat ang salitang salamat. Pero maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling hindi ka dumating sa buhay namin." Maluhaluhang wika ni Mira. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Mira. Kung saan-saan na ako nagpunta pero narito ka lang pala sa lugar na ito nakatira. At ngayon nahanap na kita, hindi na kita papakawalan. Mahal na mahal kita. Hindi mo kailangang sumagot sa akin ngayon, pero alam kong balang araw ay sasabihin mo rin sa akin na mahal mo rin ako." Ngumiti na lamang si Mira at kumuha na ng tubig at bimpo. Balak niyang punasan ang katawan ng asawa nang biglang may nakakilala sa kanila. "Mira, ikaw ba yan, iha? Anong ginagawa mo dito?" Tanong ng isang babae. Hindi pa man nakasagot si Mira nang biglang bumaling ang tingin ng babae sa kanyang asawang si Henry. "At sino itong kasama mo? Teka, si Boy Palaboy to ah. Bakit mo siya kasama rito, Mira? Sa lansangan to nakatira ah." Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Hello po. Kilala ko po ba kayo?" Takang tanong naman niya dito. "Ay nako, hindi mo siguro ako kilala pero suki ako ng tatay mo sa tricycle niya. Minsan na kitang nakita noong may hinatid kami sa inyo at tinawag ka niya." Opo. Ako nga po. Asawa ko po pala si Henry. At hindi na siya sa lansangan nakatira ngayon dahil sa bahay na po siya sa amin nakikituloy." "Talaga? Naging asawa mong taong grasa na yan? Naku iha, ito'y hindi sa panghihimasok ha. Pero anak naman, sa ganda at talino mong yan, dapat naghanap ka na lang ng mayaman para maiahon mo sa hirap ang iyong mga magulang." Tumawa na mapakla si Mira at lihim namang nalungkot si Henry. "Gaganda din po siguro ang buhay namin balang araw. Sa ngayon ay nagpapagaling pa po ang asawa ko. Hayaan ho ninyo. Kapag nakaahon na kami sa hirap ay isa kayo sa ililibre namin sa bahay ng pagkain." "Ay naku, gusto ko yan iha. O siya, alis na ako at may aasikasuhin pa ako." Nagmamadali namang umalis ang babae, kaya napapailing na lamang si Mira bago ipagpatuloy ang pagpupunas sa asawa. "Okay ka lang? Hindi ka ba nahiya kanina?" Tipid na tanong ni Henry. Nagsimula ng linisan ni Mira ang mukha ng asawa gamit ang bimpo. "Bakit naman ako mahihiya? Oo, at hindi pa ako handang magpakasal pero hindi naman kita ikinakahiya dahil asawa kita." Nakaramdam ng tuwa si Henry at hinawakan ang kamay ng asawa. "Balang araw ay masasabi ko rin sa iyo ang lahat ng nais kong sasabihin, Mira.
Sa ngayon ay hayaan mo munang mahalin kita. Bakit? Magbabago ba ang pagmamahal mo sa akin, Henry, paglipas ng panahon? Hindi yun mangyayari, Mira. Balang araw masasabi ko rin sa'yo yung totoo. Pero ito lang masasabi ko. Minahal kita mula na makilala kita at hindi yun magbabago. Parang may humaplos sa puso ni Mira sa mga sinabi nito sa kanya. Ngunit hindi na lang niya sinagot ang mga narinig. Matapos mapunasan ang mukha ng asawa ay sa ibang parte naman ng katawan ang nilinisan niya. Pagkatapos noon ay nakatulog na si Henry at ganoon rin si Mira. Mabilis lumipas ang araw. Sinabihan sila ng mga doktor na pwede na silang lumabas ng ospital. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa lalo pa at makakasama na nila sa iisang bubong si Henry. Siguro naman iho ay wala ka ng rason upang humindi sa amin ng tatay mo. Kung noon nasasabi mong hindi mo kami kadugo kaya sa lansangan ka na lang titira, ngayon ay hindi mo na yun magagamit. Anak ka na namin at asawa ka na ng anak naming si Mira. Magiliw na wika ng ginang. Napapakamot na lang sa batok si Henry, ngunit agad ring napangiti. Oo nga po, Nay eh. Nahihiya pa po ko pero pipilitin ko pong sanayin ang sarili ko na sa inyo na tumira. Alangan naman dalhin ko sa lansangan ng asawa ko. Takot ko lang sa inyo ni tatay. Natatawang biro naman niya. Sa pag-uwi ay 2 tricycle ang sinakyan nila dahil marami-rami rin ang kanilang mga gamit. Naunang umalis ang magulang ni Mira na sinundan naman nila. Okay ka lang? Tanong ni Mira kay Henry dahil para bang may iniisip itong malalim. Oo naman, masaya lang ako. Mahinang sagot ni Henry. Pero bakit parang hindi ka naman masaya? Tumawa si Henry at hinawakan ang isang kamay ni Mira. Ang totoo niya, nalulungkot talaga ako. Bigla na lang kasing pumasok sa isip ko na hindi man lang kita naligawan bago ikasal. Wala rin akong singsing na binigay sa'yo di tulad ng ibang mag-asawa. Ang dami kong pagkukulang bilang asawa mo. Mahabang litanya ni Henry. Huwag mo na yung isipin at hindi rin naman kita sasagutin kung sakaling maliligaw ka. Biro ni Mira na ikinatawa ni Henry. Oo nga no, nakalimutan ko yun ah. Ngingiti-ngiting tura naman niya. Sabay silang nagtawanan hanggang sa umabot sa puntong sumakit ang sugat ni Henry dahil sa kakatawa. Pagdating nila sa bahay ay inasikaso ni Mira ang asawa habang nakatuon naman ang pansin ng kanyang itay sa kanyang ina. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Henry, lalo na kapag pinagsasabihan siya ng babaeng minamahal. Ramdam niya ang pag-aalaga nito at wala pang nakagawa nun sa kanya. Saktong lumabas si Mira sa kanilang silid ay nakasalubong niya ang ama. Tulog na bang asawa mo? Tanong na matanda na ikinailing ni Mira. Ikaw talaga tay, mukhang hindi ka nalulungkot na may asawa ng anak ninyo ah. Ikaw naman anak, syempre malungkot ako dahil 24 ka pa lang nag-asawa ka na agad. Pero mabait naman ang asawa mo, kahit palaboy-laboy sa lansangan. Konting ligo at bihis lang yan magiging pogi na, kasing pogi na mga modelo sa kalendaryo. Napatawa naman si Mira sabay iling. Tama po kayo tay, nga pala ngayon ko lang naalala. Bakit wala tayong binayaran sa ospital? Takang tanong ni Mira na maalala ang hospital bill nila. Bago sila lumabas ay sinabihan sila ng cashier na wala na silang babayaran kahit 1 sentimo. Hindi ko rin alam anak eh. Wala naman tayong binigay o pinakita sa ospital na indigenous letter. Pero kung ano man ang rason nila ay pasalamat na lang tayo dahil saan tayo kukuha ng perang pambayad kung sakali. Oo nga tay kung sino man ang may mabuting puso na nagbayad ng bill natin ay Diyos na ang bahala magsukli ng kabutihan sa kanya. Ani Mira sabay paalam na magluluto na muna siya. Mabilis lumipas ang araw. Unti-unting naghilom ang sugat ni Aling Linda at ni Henry. Bumalik na rin sa pagtatrabaho si Mira dahil matagal-tagal na din siyang hindi nakapasok. Isang hapon, pagkarating ni Mira galing trabaho ay nakita niya ang kumpulan ng kanilang mga kapitbahay malapit sa kanilang bakuran. Rinig na rinig niya ang tsismisan ng mga ito. Naku, nariyan ng anak ni Roy at Linda. Kawawang bata, ano? Pinagbenta ng magulang, maisalba lamang sila. Biglang uminit ang ulo ni Mira, ngunit hindi siya nagsalita. Papasok na sana siya sa loob nang marinig muli ang sinabi ng mga tsismosa. Nako, mukhang okay lang sa kanilang anak. Baka naisuko na niya ang bataan kaya pumayag. Hindi na nakapagpigil si Mira at hinarap na niya ang mga ito.
Ngumiti muna ng matamis si Mira bago lumapit sa kanila. Mawalang galang na po mga tsismosa naming kapitbahay, ano? Wala pa kayong problema sa buhay ninyo at buhay ko pa talaga ang inaatupag ninyo? Ani Mira sa mga tsismosa. Ikaw naman iha, napag-uusapan ka lang namin dahil kalat na sa buong lugar ang pagpapakasal ninyo ng taong grasa na yon. Hindi ka ba naaalibadbaran tuwing katabi siyang matulog? Napatigil si Mira dahil hindi naman niya katabi ang asawa ko matulog. Ilang gabi na ang lumipas simula nang sila ay kasal. Desisyon niyon ni Henry na hindi sila magkatabing matulog dahil nirerespeto niya si Mira. Nako, hindi makasagot si Mira. Kita niyo na, napipilitan lang talaga ang batang ito na pakisamahan ng taong grasa. Huminga muna ng malalim si Mira at ngumiti sa mga ito. Huwag na po kayong mag-aksaya at nagsasayang lamang kayo ng oras. Wala po ko ipapasahod sa inyo dahil sakto lang ang sahod ko buwan-buwan. Pwede po bang atupagin nyo na lang sarili nyong buhay? Pwede rin po kayo maglinis sa paligid ninyo at ang kakalat. Tila napahiya naman ang mga tsismosa at nagsialisan na. Pagpasok niya sa loob ng bahay nila ay ngiti kaagad ni Henry ang kanyang unang nakita. Henry, kanina ka pa dyan? Gulat na tanong ni Mira. Oo may narinig kasi akong live show sa labas kaya lumabas muna ako ng kwarto natin. Natatawang sagot nito. Napairap na lamang si Mira ngunit agad ring napangiti nang yakapin siya ng asawa. Salamat Mira. Salamat at pinagtanggol mo ko sa mga yun. Naku, wala yun. Tiyak gagawin rin yun ni nanay kapag marinig sila. Simula ngayon ay tabi na tayong matutulog. Mag-asawa naman na tayo kaya nararapat lang na magkatabi tayo sa kama. Tuwang-tuwa naman si Henry at tila hindi makapaniwala. Talaga Mira? Totoo yan ha? Bakit naman nag-ibang isip mo? Ibig bang sabihin nito ay may nararamdaman ka na rin para sa akin? Huwag nang maraming tanong Henry at baka magbago pang isip ko. Isa pa, ikaw ang may gusto na wag tayo matulog sa iisang kama, di ba? Natawa na lamang si Henry at muling niyakap ang asawa. Napangiti naman si Mira dahil sobrang gaan ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon dahil napasaya niya si Henry kahit sa maliit na bagay. Mabilis lumipas ang buwan. Nagulat na lamang si Mira na makita ang kanyang asawang si Henry na nasa labas ng kanyang pinagtatrabahuan. Sakay ito ng isang bagong gawang tricycle na ipinagtataka niya. Kaninong tricycle yan, Henry? Magandang hapon po, maganda kong misis. Nga pala, sa atin itong tricycle na ito. Huhulog-hulugan ko kasi may trabaho na ako. Nais kong baguhin ang tingin ng mga tao sa akin. Nais kong magtrabaho para hindi na nila ako tawaging taong grasa o ano paman. Sambit niya nang mangiti sa mga labi. Hindi mo kailangang gawin to, Henry. Hindi naman tayo sobrang naghihirap sa bahay. Isaoli mo na yan at baka pagalitan ka pa ni tatay. Nais maiyak ni Mira sa mga narinig. Nasasaktan siya sa mga iniisip at tingin ng mga tao kay Henry. At isa pa, hindi mo kailangang magbago para sa kanila dahil kami mismo ang nakakaalam na may mabuti kang puso. Ano naman ngayon kung sa lansangan ka noon nagpapalaboy-laboy? Dugtong pa ni Mira. Alam na ito ng tatay mahal ko. Tara na, sakay na at may date tayo. Dadaling kita sa turo-turo upang kumain ng paborito mo. Nagulat muli si Mira dahil hindi niya inakala na alam ng kanyang asawa ang paborito niyang kainan. Gulat ka no? Siyempre nagtanong ako kina tatay at nanay tungkol sa asawa ko. Kaya tara na. Teka Henry, magwi-withdraw na muna ako ng pera. Wag na at may sahod ako ngayon. Arawan ng sahod doon kina Mang Tomas. Libor ako doon sa bahay niya. Napangiti na lamang si Mira at niyakap ang asawa. Alam kong ginagawa mo lang to para matuwa ako. Para isipin kong deserving kang maging asawa ko. Pero hindi ko ito hinihingi, Henry. Lalo pat kagagaling mo lang sa opera. Matagal pa bago bumalik sa normal ang lakas mo. Ang makita kang masaya, Mira, ay ang kasiyahan ko. Pwede na kitang ligawan simula ngayon dahil may income na ako. Hindi na ako si Boy Palaboy na kilala ng ibang tao. Tumango na lamang si Mira at hinalikan sa labi ang asawa. Nagulat pa si Henry dahil unang beses iyong ginawa ng kanyang asawa. Oh, bakit ikaw naman ata nagulat ngayon? Bawal bang halikan ang labi ng asawa ko? Wika ni Mira sabay kindat. Hindi nakapagtimpi si Henry nang biglang sakupin ang labi ni Mira bilang ganti. Napapikit na lamang silang dalawa at ninamnam ang tamis ng kanilang halik. Tumulo ang luha ni Henry dahil sa tuwang nararamdaman. Pasensya na kung napaiyak ako, mahal. Hindi lang ako makapaniwala na mangyayari to. Ani Henry.
Tahan na at baka makalimutan mong may date pa tayo. Masayang wika naman ni Mira sa kanya. Sabay silang natawa at umalis na sa lugar. Sakay ng bagong tricycle ay dumiretso na sila sa turo-turo, kung saan naroon ang iba't ibang pagkain na swak sa kanilang budget. Unti-unting nahuhulog ang loob ni Mira sa asawa, lalo na at nakikita niya ang iba pang pag-uugali nito. Malambing si Henry, bukod pa sa pagiging mapagmahal nito. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan ay tuluyan na ngang napamahal si Mira sa asawa. Mahal kita, Henry. Wika ni Mira sa harapan ng asawa. Nasa isang mumurahing restaurant sila ng gabing iyon upang i-celebrate ang kanilang wedding anniversary. Nabitawan naman ni Henry ang tinidor na hawak at tulalang tumitig sa asawa. Natawa pa si Mira dahil kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito. Ano ba, Henry? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko mahal kita at mamahalin pa kita hanggang sa pagtanda natin, tulad ni na itay at inay. Totoo ba yan, Mira? Hindi mo ba ako binibiro? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Henry sa kanya sabay halik ito sa noo. Hindi ko alam kung kailan kita minahal, Henry, pero totoong mahal kita. Iyon naman ang importante, hindi ba? Napaiyak sa tuwa si Henry at mabilis na tumayo upang yakapin si Mira. Napahiyaw pa siya sa tuwa at pinupog ng halik ang mukha nito. Napuno naman ng palakpakan ng lugar na ikinatuwa ng mag-asawa. Pagkatapos kumain ay hindi na muna sila umuwi sa kanilang bahay. Nagdesisyon silang magpunta sa murang hotel upang iparamdam kung gaano sila kasabik sa isa't isa. Hindi naman tumanggi si Mira dahil handa na siyang ibigay sa asawa ang kanyang pinaka-iingatan. Matagal-tagal na rin silang nagsasama. At kahit kailan ay wala pang nangyayari sa kanila. Pagdating sa mumurahing hotel ay hindi na nakapaghintay ang dalawa at doon ay may nangyari na nga sa kanila. Tila naging isa ang kanilang katawan sa gabing iyon. Ramdam na ramdam ni Mira na mahal siya ng kanyang asawa. Hanggang sa mapagod sila at sabay na napahiga sa kama. Mahal kita, Mira. Bulong ni Henry. Napangiti naman si Mira at tumitig sa mga mata nito. Mahal na mahal rin kita, Henry. Mahal na mahal. Grabe, ang sarap pala sa pakiramdam kapag marinig na ang katagang mahal ko. Pero sana hindi magbabagong pakikitungo mo sa akin kapag nalaman mo totoo kong pagkatao. Pakiusap ni Henry sa asawa. Bakit? May inililihim ka ba sa akin, Henry? May asawa ka ba dati? May nabuntis? Hindi naman sa ganun, Mira. Wala akong asawa dati. Ngayon lang meron at ikaw yun. Wala rin akong anak at sana magbunga ng gabing ito. Anong tinatago mo? Pag-aalala naman ni Mira sa sinabi ng asawa. Bukas malalaman mo. Kailangan muna nating matulog para ibang bakbakan na naman mamaya. Biro ni Henry na ikinatawa naman ni Mira. Nang makatulog na si Mira ay tumayo na si Henry at tinawagan ang isa sa pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay gamit ang telepono ng hotel. Hindi nagtagal ay sumagot naman ang nasa kabilang linya at agad siyang nakilala nito nang marinig ang boses niya. Henry Anderson Smith! Bakit ngayon ka lang tumawag? Nag-aalala na kami sa'yo ng daddy mo. Umiiyak na wika ng nasa kabilang linya. Ma, calm down. Baka marinig ka ng asawa ko at magising pa siya. Tumawag ho ako para sabihin sa inyo na mamanhikan na tayo bukas sa magulang na asawa ko. Nasend ko na po sa inyo ang address namin, hindi ba, Ma? Diyos ko, mabuti naman anak ko pang bumalik ka na rito sa bahay natin. Miss na miss ka na namin. Ang daming nawalang opportunity sa'yo dahil sa paghahanap mo ng dawan mo. Ma, kahit kailan ay hindi ako magsisisi sa naging plano ko. Alam mong ilang beses na akong naloko noon dahil sa maling naging girlfriend ko. Pero iba ang asawa kong si Mira, Ma. Mahal niya ako. Hindi dahil sa pera ko sa pisikal na anyo. Mahal niya ang pagiging ako kahit pang alam niya isa akong taong grasa. O siya, iho. Magkita-kita tayo bukas sa bahay na magiging balae ko. Sa wakas ay mayayakap na kitang muli. Hindi na ako iiyak dahil sobrang layo mo sa akin. Sa amin ng daddy mo. Ako nang bahala sa pagkain bukas pati na sa mga tauhan mo. Masayang masaya ang ginang dahil sa wakas ay nagparamdam na ang kanilang anak sa kanila. Matagal-tagal kasi itong nawala sa kakahanap ng babaeng totoong magmamahal sa kanya. Napangiti si Henry at nagpaalam na sa kanyang ina. Lumingon siya sa kanyang asawa na tulog habang nakayakap sa makapal na kumot. Hindi maiwasan ni Henry na maiyak
Dahil sa wakas ay minahal na rin siya ng babaeng mahal niya. Matagal rin bago nakuha ni Henry ang matamis na pagmamahal ng asawa. Kahit paramdam niyang mahal siya nito noon pa man. Dahan-dahang lumapit si Henry sa tabi ni Mira at hinalikan ang noon nito. Bukas mismo ay mamamanhikan kami ng magulang ko, mahal. Muli ay hihingin ko ang kamay mo kay nanay at tatay upang pakasalan ka sa simbahan. Isang engrandeng kasalan kung saan makakasama natin ang nanay mo. Bulong ni Henry at mabilis na hinawi ang luha na nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Tumingala siya at binalikan ang alaala noong unang araw kung saan pinili niyang maging taong grasa upang makilala ang babaeng para sa kanya. Buong akala ni Henry ay isang babae ang tutulong sa kanya, ngunit nagkamali siya dahil gumawa pa ng ibang instrumento ang Panginoon upang makilala niya ang babaeng si Mira. Simula nang mapadpad siya sa lansangan ay ang ama na ni Mira ang tumulong sa kanya. Noong una niya makita ang anak na matanda, ay tumibok na kaagad ang kanyang puso. Napangiti si Henry na maalala na hindi niya kaagad nakuha ang pagmamahal ng asawa. Hanggang sa gumawa muli ng paraan ng Panginoon upang maging asawa niya ang babaeng iniibig. At ngayon nga ay iniibig na rin siya. Ayaw nang sayangin ni Henry ang pagkakataon at nais niya makasal muli sa babaeng mahal na mahal niya. Maya-maya ay tumabi na si Henry kay Mira hanggang sa hindi niya nanamalayan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Kinabukasan ay nagising si Henry dahil sa isang halik ng kanyang asawang si Mira. Malawak ang naging ngiti ni Henry nang makitang nakangiti ang kanyang asawa sa kanyang harapan. "Good morning, love! Ngayon mo sasabihin sa akin ang sikreto mo, hindi ba? Dali na at makikinig ako. Promise, hindi ako magagalit." Malambing na wika ni Mira. Napailing na lamang si Henry at niyakap ang asawa. "Maligo't magbihis na muna tayo para presko tayo makauwi sa bahay. Naghihintay na ron ang sorpresa ko sa'yo at kina nanay at tatay." Nagulat si Mira nang bigla siyang kargahin ng asawa na parang bagong kasal. Sabay silang naligo sa maliit na banyo at sabay ring nagbihes. Ilang sandali pa ay sakay na sila muli ng tricycle pabalik sa kanilang bahay. Malayo pa man ay nagtaka na si Mira dahil sobrang dami ng taong nakapalibot sa kanilang bahay at iba't ibang kulay ng sasakyan. "Nandito na sila. Makikilala mo na ang pamilya ko, mahal. Huwag ka sana magalit sa malalaman mo ngayon at sana'y maintindihan mo ko. Ang importante ay mahal natin ang isa't isa." Saad ni Henry na lalong ikinanuot ng noo ni Mira. Pagbaba nila ng tricycle ay napalingon sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. Kasabay noon ay ang pagbaba ng mga taong nasa loob ng sasakyan. Nagmamadali namang lumapit sa kanila ang nanay at tatay ni Mira na mababakas sa muka ang pinaghalong pagtataka at pag-aalala sa kanila. "Anong nangyayari at inumaga kayo na uwi, iho? Akala namin ay hindi na kayo uuwi. Natatakot tuloy kami rito dahil kanina pa nariyan sa harap ng bahay ang mga mamahaling sasakyan na yan." Bulalas ng ginang. Ngumiti naman si Henry at tumango sa ilang tauhan. Sabay-sabay na ibinaba ng mga ito ang iba't ibang klase ng pagkain at pinasok sa loob ng bahay ang iba. Ang ilan naman ay nilagay sa harap na nagkukumpulan ng mga kapitbahay at agad pumesto sa harapan ng pagkain. "Huwag po kayo matakot, nay, tay, at mabubuti ho silang tao. Narito po pala magulang ko upang mamanhikan sa inyo at hingin sa pangalawang pagkakataon ng kamay ng inyong anak." Sabay na nagulat ang mag-asawa, pati na si Mira. Palipat-lipat ang mga tingin hanggang sa lumapit ang magulang ni Henry. "Magandang umaga, balae. Pasensya na at ngayon lang kami nakalapit sa inyo dahil utos na anak namin. Ewan ko ba kung anong drama ng anak ko na yan at ngayon lang kami pinayagan na lumapit sa inyo. Finally, anak, at makikilala na namin ang maganda mong asawa at magulang niya." Masayang wika ng Donya na ina ni Henry. "Anong ibig sabihin nito, Henry? Ito bang sinasabi mo sa akin na sasabihin mo?" Nauutal na tanong ni Mira dahil nalilito pa rin siya at nagugulat sa mga nangyayari. "Pumasok na muna tayo sa loob, mahal. Doon tayo mag-usap-usap, nay, tay, ma, dad. Tara na po sa loob." Sumunod naman ang mga magulang ni Henry sa utos nito, ngunit tulala pa rin ang magulang ni Mira. "Nay, tay, tara na ho." Bulong ni Mira sa mga ito. Wala naman nagawa ang mga magulang niya kundi sumunod ang mga ito sa loob ng bahay nila. "Bago po ang lahat, nay, tay, pasensya na po at ngayon ko lang sasabihin sa inyo ang totoong pagkatao ko.
May dahilan ho ako at sana ay maintindihan niyo kaya ginawa ko ang bagay na yun. Paliwanag ni Henry sa kanila. Kung ano man yan iho ay makikinig kami ng nanay mo. Sagot naman ng matandang ama ni Mira. Ang totoo po ay hindi po ako tunay na taong grasa. May sariling negosyo, bahay at CEO ho ako ng aming kumpanya na iniwan ko pansamantala para mahanap ko ang babaeng para sa akin. Ilang beses na po ako niloko noon. Kaya gumawa na ako ng paraan para mahanap at makilala ang babaeng nakatakda sa akin. At iyon ay walang iba kundi ang anak ninyo. Mira, mahal, itong sinabi ko sa iyo kagabi na sikreto ko. Lahat na nangyayaring kakaiba rito ay dahil sa akin. Mula sa grocery, hospital bill, bagong tricycle ay sa akin galing yun. Patawarin mo ko kung nagsinungaling ako at nagpanggap na taong grasa. Dahil rin sa planong naisip ko ay nakilala ko ang Tatay Roy at ang maganda niyang anak. At ikaw yun, Mira. Ngayon narito magulang ko para sabihin sa'yo magpapakasal muli tayo at sa simbahan na. Mahabang litanya ni Henry na nagpatulo ng mga luha ni Mira, pati na rin ang mga magulang niya. Naiintindihan ka namin, iho. Nalulungkot lang kami at kailangan mo pang dumaan sa hirap bago mo makilala ang babaeng magmamahal sa'yo ng tunay. Huwag kang mag-alala. Hindi magbabago ang pagmamahal namin sa'yo at ikaw pa rin ang anak namin. Ang asawa ng anak namin. Napaiyak na rin si Henry at niyakap ang dalawang matanda. Mahal, galit ka ba? Tanong ni Henry sa mahal na asawa. Umiling naman si Mira at hinaplos ang mukha ni Henry. All this time, hinayaan mong tawagin ka na taong grasa ng mga tao. Pero ang totoo ay mayamang tao ka pala. Mayaman palang asawa ko. I'm sorry, Henry, kung minsan ay nasaktan ka ng mga taong nakapalibot sa atin. Maluha-luha pa ring sambit ni Mira dahil naalala niya kung paano alipustahin ng ibang tao ang asawa dahil sa estado ng buhay nito na ang totoo pala ay isang mayamang tao. Hinayaan ko sila dahil nariyan ka naman palagi sa tabi ko, mahal. Palagi mo akong sinasalba sa kahit anong nanghuhusga sa akin. Kaya nararapat lang na bigyan kita ng isang engrandeng kasal. Kung iyon ay papayag ka. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha ni Mira nang lumuhod si Henry at nilabas ang isang mamahaling singsing. Hindi kita nabigyan ng singsing noon dahil alam ko magtataka ka kung saan ko ito kinuha. Kaya babawi ako ngayon. Mira Mendoza, will you marry me again? Tanong ni Henry. Tumango naman si Mira at hinalikan sa labi ang asawa sa harap mismo ng kanilang mga magulang at mga kapitbahay na panay ang silip sa loob ng bahay nila. Yes, love. I will marry you again. Kahit ilang beses pa ay okay lang. Hindi dahil sa nalaman kong mayaman ka, pero dahil totoong mahal kita. Napuno ng masigabong palakpakan ng lugar. Nagmistulang fiesta ang buong bakuran nila dahil sa daming pagkain na hinanda ng pamilya ni Henry. Hindi pa rin makapaniwala si Mira sa tunay na pagkatao ng asawa. Ngunit alam niyang si Henry pa rin ang lalaking nakilala niya. Mabait, mapagmahal at malambing na asawa. Hindi nagtagal ay kinasal na rin sila kaagad sa simbahan at tulad ng sinabi ni Henry, isang engrandeng kasalan ang naganap at sa araw na iyon ay imbitado ang lahat ng mga tao sa kanilang lugar. Humingi rin ng tawad ang mga mapanghusgang kapitbahay ni Mira dahil sa mga nasabi nila tungkol kay Henry noon. Hindi naman nagtanim ng galit si Mira, lalo pa at mapagkumbaba ang kanyang asawang si Henry. Isang taon ang lumipas. Matapos silang ikasal muli, ay biniyayaan sila ng dalawang malulusog na supling. Identical twins kung tawagin. Sunod-sunod ang biyayang dumating sa kanila mula nang isilang ang dalawang kambal. Namuhay ng masagana at masaya ang buong pamilya, kasama ang kani-kanilang magulang.